Okay, praise God. Okay, magandang umaga muli mga kapatid ko sa Panginoon. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Tayo dumako na po sa takdang oras ng ating pagsamba at salamat sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Sino po ang masaya? Amen! Hallelujah! Praise God! Dapat tayo maging masaya sapagkat nasa buhay na gawain tayo ng Panginoon. At tayo po ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan po ng mga makalangit na awitin at pangunahan tayo ni Brother Tiago. Amen. Pero bago yun, minsan pa, palakpakan po natin, bigyan po natin ang kalwalatian ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. O purihin ka, O Diyos, mahamot yun na ilangit ang tungkong na lupa, Diyos, sa tungkong na kalamitan at ng kalupaan. Ang anaming banal, Panginoon Yesu Cristo, banal na Espiritu, tunay nga walang ang Diyos, liban sa iyo, kamanghamang makao, Diyos, sa dila-dila at ang iyong mga daan, ang iyong mga katulan at iyong mga katuwiran. Hallelujah, Panginoon Jesus, patuloy po kami nagpapakumbabang lumalapit sa trono ng mga biyaya sa mo, Diyos. God, pagindakatin mo po kami, Panginoon, hindi mo nawa kami makasama, Panginoon. O inangayahan po namin ang iyong banal na presensya, punin mo po ang lokal na ito, Panginoon. Ianon mo po kami na iyong mga anak, Panginoon. O hallelujah, hallelujah, glory! O nabakas siya, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Tayo po awit ng mga masiglang awitin sa ating Panginoon Jesus. Awitin po natin ang iban kasi where Redeemer lives. Alipag po natin ang mga kamay. Jesus, you dead high, a banner that flies across this land. That all the mercy that truth and Lord, He is the way to heaven. We want to see Jesus, you dead high, a banner that flies across this land. That all the mercy that truth and Lord, He is the way to heaven. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see like Samantha. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That only mighty, that truth and love, He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That only mighty, that truth and love, He is the way to heaven. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Take a valley, taking ground. Every prayer is a powerful weapon, stumbling it down and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That only mighty, that truth and love, He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That only mighty, that truth and love, He is the
sing, I believe, I believe. I believe, I sing. My shame is taken away, my pain is nothing to sing. I believe, yes, I believe. I believe, I believe. I raise the banner. I raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I rise with you. There's nothing on this mountain top to see your kingdom come. Yes, hallelujah. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Buhay kang Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Pinupuri ka namin. Hallelujah! 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 Glory to the Most High God. Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoong Hesus. Awitin po natin ang tapat kailan pa man. Hallelujah. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you for your Gusto natin sa faithfulness. ating kamay na bagay ng awit, ang awitin ito. Lord, Lakas na natin ating mga Sa Panginoong Hesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang ang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, nang siya tumaraman. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Tuloy kayo ng lalamig. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Parang ang daigdig sa iyo'y pinapasa. Nalalahanin mo sana. Minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya na habag. Biyaya na habag. Sa buhay ko'y sapat. Ibang karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y hinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Minsan pa sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang ang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, nang siya tumaraman. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya na habag. Biyaya niya habag. Sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y hinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya na habag ang buhay ng aming mga pinalaw. Purihin po natin ang Panginoon. Yes! Yes! Sa mga pamilya sa lahat. Sa
Amen. Tayo po lalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating mga congregational prayer. Pero bago yun, sino po may mga personal na kailangan po sa ating pong Panginoon? Tayo po magtiwala sa Diyos. Yun yung dahilan kung bakit napakalaki, napakamakapangyarihan po ng Diyos natin pong pinaglilingkuran. Hallelujah. Ngayong umaga, sama po natin sa prayer ang mga headship po ng ating fellowship. Di ko na po maisa-isa. Kung maalala po ninyo, banggitin po natin sila sa ating pong mga panalangin. Sama rin po natin ang mga missionaries po natin sa Africa, sa China, sa gitnang silangan, sa Asia. Patuloy natin silang idulog sa Diyos. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Ang mga may sakit din po at mga karamdaman, amen, mga pastor po natin, patuloy din natin silang itaas sa Diyos. Asawa ng pastor, may mga sakit po sila. Nakita niyo po sa screen ng kanilang pangalan, banggitin po natin sila sa ating panalangin. Isama rin po natin sa prayer, sa ating pong panalangin, si Pastor Glenn Clark. Kailangan po niya ng himala ng Diyos kasi sasalinan po siya ng dugo para mapalitan yung kanyang dugo dahil nagkaroon siya ng tinatawag na COVID po. Amen. At yung dugo niya kailangan mapalitan. So, hingin natin ang himala ng Panginoon, Pastor Glenn Clark ng Guam, USA. At maging sa ating pong pastor po sa Tainan, Taiwan, kailangan po nila ng prayer dahil na-infect po yung asawa niya. Pagkagaling dito sa Pilipinas, bumalik sila ng Taiwan, positibo po pagdating po sa Taiwan. So, sila po ngayon ay nasa quarantine. So, kailangan po nila ng prayer si Pastor John Sitlar at ang kanyang pamilya sa Tainan, Taiwan. Sama rin po natin sa prayer ang ating pong kapatiran sa Pamurangon, Sister Maya Banes. Kailangan po niya ng himala kasi yung kanyang appendicitis o kaya yung hyperacidity niya, and then nauwi daw sa appendicitis, kailangan ng himala din ng Panginoon. Tingin po natin na malusaw ito, bumalik na po siya, mga kapatid ko, sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Sama din natin sa prayer ang ating pong bansa, ang ating Pangulo. Kailangan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng panalangin, mga pinuno po ng ating bansa, mga senador, gobernador, mayor, congressman, mga kapulisan. Dalangin po natin sila na ang katahimikan at kapayapaan sa ating bansa, higit sa lahat ang pagliligtas ng Panginoon. At ang pandemic na ito, ang COVID na ito, ang coronavirus, hingin natin na makialam ang ating Panginoon, tumigil na ang salot na ito para makabalik na po tayo sa normal na pamumuhay. Mga may sakit karamdaman natin, mga frontliners, idalangin din natin na pagalingin sila ng ating Panginoon. Mga kababayan natin, bigyan sila ng kagalingan ng ating Panginoong Diyos. At pagtapusan tayo ni Brother Jeliago sa ating panalangin, pero bago yun, isang pang palakpakan, bigyan po natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Oh, you are working, you are great, all-knowing God, Almighty God, omniscient God, omnipotent, omnipotent God. You are worthy to be praised. We come to you, Lord, salamat po, Lord, asking for your mercy, asking for your grace, oh God. Lord, salamat sa iyong biyaya, kahap sa tulad ng dati, hindi ginawa namin kasama na iwala. Lord, at ginawa ang lumapag-imalang kamay, Panginoon, kami po umaas sa mga dakilang bagay, Panginoon, ang mga may sakit sa kamdaman, oh God, Lord, mga bata, Panginoon, bigyan mo ng kagalingan, oh God, Lord, hallelujah, 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 praise God, hallelujah. Manalangin ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami sama-samang lumalapit sa iyo, pinapupurihan ka, dinadakila ka sa oras na ito, Panginoon. Yes. Panginoon, narinig mo, Panginoon, ang mga prayer request ng iyong mga anak, kung may mga sakit karamdaman, iunat mo ang mapaghimala mong kamay, Panginoon. Sa oras pa lang ito, inaangkin na namin ang mga kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, nalalaman mo din ang pangangailangan ng bawat isa sa oras na ito. Physically, spiritually, ganoon man sa financial, Panginoon. Alam namin sa oras na ito, yun na itong tinatagpo, Panginoon. Ang pagtatagumpay din ang iyong gawain sa oras na ito, ang pangangaral ng iyong salita. Panginoon, katagpuin mo ang pangangailangan spiritual. Lalabas kami sa lugar na ito na may ginawa ka sa aming buhay. At sa oras na ito, binabalik na namin sa iyo mga papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome po natin ang Panginoon sa mga mo ang napakaligaya. Amen. Napakaligaya. Sige po, pwede na tayo ang makaupo. Makapanganapin na natin. Sa ating pagmasid, kung tayo'y nagkakaisa lang sama-sama, na magkakapatid. May problema at wala kang pera, di ba lamig siya? Ganyan lang ang buhay ng nakayasos, lalo
po ang masaya? Hallelujah. Kung po at ang aking sambayan, masaya po kami na nakikita-kita po kayo tayo sa gawain. Amen? Dahil yun po ang lagi namin panalangin. Amen? Dahil para sa amin, pag nakikita-kita tayo sa gawain sa Panginoon, amen, alam po, amen, nasa mabuti po kayong kalagayan. Hallelujah. Salamat po sa Panginoong Diyos. Okay? So sa mga pabalita, church, huwag natin kalimutan ang mga schedule ng prayer po natin. Araw-araw po yun, mula Lunes hanggang Sabado, tayo po dumadalangin na sa ating pong Panginoon. Ang corporate prayer o sama-sama natin dalangin ay tuwing Sabado, alas 4 po yun ng hapon hanggang alas 6, pati po practice po natin. And then Friday, mayroon po muli tayong prayer and fasting, alas 9 po yun hanggang alas 4 ng hapon. At chain prayer po or overnight prayer po natin, tuwing Biyernes din po, alas 9 po ng gabi hanggang madaling araw ng alas 4. So yun po ay tuwing Friday. So yung schedule ng gawain natin, tuwing umaga may Sunday school, mamaya may gawain tayo, magsisimula tayo alas 3 para sa prayer, alas 4 hanggang alas 5 naman ang ating pagsamba. Miyerkules, tayo po may gawain, alas 4 po ng hapon ng prayer, alas 5 naman ang ating pagsamba hanggang alas 6 po ng hapon. And then Martes, meron po tayong gawain sa local church natin. Tayo po ay mayroong street preaching. Okay? May evangelism po tayo. Alas 9 po yun ng umaga. At Huwebes, ganoon din po, alas 9 po ng umaga ang street evangelism po natin. At sa gabi naman ay Bible study po natin, mga anak ng Diyos. So yun po ang ating mga pabalita. November 2, mayroon po tayo inihahanda sa Mandaluyong International Bible Conference po namin. Sama na po natin sa prayer, ang pabor po ng Diyos, makadako po tayo. Pero ngayon po, pansamantala, dahil nga po mayroon po tayong pandemic, ang sabi ng pastor natin ay pwede pong pastor na lang muna ang makapunta. At kung may disciple naman, ay yung mga disciple talagang ginagamit dito sa local church, yun muna ang kasama. Mga lalaki lang muna dahil yun nga, iniingatan natin na tayo po ay sabi nga magkaroon ng kawakan ng karamdaman dahil yung Mandaluyong Church, doon tayo magtitipon, ay limitado lang ang mga tao. Hanggang 400 lang ang po pwede pinapayagan. Amen, mga anak ng Diyos. Yung 50% lang na capacity ng building ng Mandaluyong. So yun po yung ating mga pabalita. So, pag na rin, pwede po tayong magsimula na tayong mag-pledge, mga anak ng Diyos. Suportahan po natin ang conference. Amen. Lagay lang po ninyo sa mga sobre. Amen. Ang ilagay niyo po doon kung ito yung conference pledge, kung ito yung tithes, kung ito yung offering, mga anak ng Diyos. So yun po ang ating mga pabalita, mga kapatid ko sa Panginoon. So kung wala na po ako nakalimutan, ay diretso na tayo sa ikalawang bahagi ng pagsamba. Ako na rin po ang magcha-challenge sa inyo ngayong pong umaga. Amen. Hallelujah. Sino po ang handa na? Maghamigod po tayo sa Diyos. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating pong Panginoon. Okay. Sa inyong mga dalang Biblia, inyong po munang basahin ang Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 1, ganito po ang sinasabi: Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mapagtimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila ay mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang ganti. Datapot pagka ikaw ay naglilimos, huwag mong maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay mailihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. So ko lang pong linawin, amen, mga anak ng Diyos, kung bakit tayo po, pinihingo ko po kayo na magsobre. Ilagay niyo po sa sobre ang inyong pong tithes and offering at iba pang mga nais po ninyo. Amen. Doon sa sobre, may nakikita kayo doon for conference, for building, for mission. Amen. Hindi mga anak ng Diyos upang ipagmalaki natin yung ating pong ibinibigay. Kundi po, kaya namin po ginagawa yun, mga anak ng Diyos, hindi po namin yun ipinamamalita. Kasi mga anak ng Diyos, isa rin po yun sa aming pong tinatawag na pagbabantay sa bahaging espiritual na kalagayan po ninyo, mga anak ng Diyos. Amen?
Dahil kami po bilang pastor, kami po ay nananalangin sa inyo na kayo'y pagpalain ng Panginoon. Doon po sa inyong ibinibigay, nakikita rin namin na kayo ay, sabi nga, pinagpapala ng Panginoon at kami natutuwa na yung aming panalangin dinirinig po ng Diyos. Ngayon kapag nakikita po namin na nagbabago, amen, na kami rin po ay nag-aalala baka mayroong problema ang mananampalataya. Ipinapanalangin din po namin mga anak ng Diyos. Amen? At doon din po makikita po natin mga anak ng Diyos, yun din po ay inililista namin sa aming logbook kung sino po yung mga nagbibigay. Dahil pagdating po ng oras, ito po ay ginagamit din namin para maipakita po namin sa magti-take over. Halimbawa, kung kami aalis po dito, ililipat po kami sa ibang bayan, yung magti-take over, tinitingnan din niya yon. Amen. Sinasabi namin, ito yung mananampalataya, ganito siya, ganyan. Amen. So, yung pastor, meron na siyang kaalaman yung papalit. So, dito mga anak ng Diyos, sa ating binasang talata, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, iba po ang kahulugan nun. Amen, mga anak ng Diyos, doon sa ating ginagawa. Dito po, ang pinag-iingat po tayo, mga anak ng Diyos, na hindi natin dapat gawin, ay katulad daw po yung pagpapaimbabaw na ginagawa ng iba. Na yung gusto nila, yung kanilang ginagawa, amen, hallelujah, sila po'y palakpakan, papurihan, pasalamatan ng tao. Na ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin dahil yung papuri ng tao na gusto nila, tinanggap na nila. Pero kayo, sabi doon, yung inyong gagawin, huwag maalaman na ang gagawin ng inyong kanan, huwag maalaman ng kanan. Ibig sabihin mga anak ng Diyos, hindi natin ito pinagmamalaki, pinagyayabang. Amen, sapagkat ang nais natin, ang Diyos po ang mapapurihan. Amen, ang Diyos po ang maluwalhati, mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah, kaya huwag niyo pagkamali kasi minsan napansin ko, pupunti na yung mga nagsusobre po, hindi nyo na nilalagay. Minsan, nakakita ko ng sobre, walang pangalan. Ano ko ito ilalagay? Sino ito? Pero kung tuloy ngayon, hindi ko, ako yan nagbigay ng may sobre. Kahit po 20 pesos yan, nililista ko po yan. Kahit bata po, 10 pesos, nilalagay ko yung pangalan ng bata. Amen. Dahil sa Diyos po, hindi po mahalaga ang dami. Amen ba mga anak ng Diyos? Kundi yung quality ng ibinigay, kahit yan ay 10 piso, 5 piso, mahalaga po yun. Yan nililista namin yun. Kaya nakikita ko mayroong bata, nagbigay, grabe itong batang ito. Amen, nagbigay siya ng 50 pesos. Amen, sipin mo, bata, nagbigay ng 50 pesos. Hindi siya lang hinayang. Ibig sabihin, amen, hallelujah, alam niya ang tinatawag na paghahandog. Nakakita rin naman ako ng mananampalataya. Amen, na sa kabila ng kanyang kaunting income, tinanggap, nandun pa rin siya, may ibinigay siya. Halimbawa, may nagbigay ng tithes ay 500, ibig sabihin 5,000 ang nakuha niya. Tapos nag-building fund siya ng 1,500. Tapos nagbigay siya ng love offering na 500. 3,000 na lang ang natira sa kanya. Sabi ko, at least ito mananampalataya. Amen. Mayroon naman nagbigay siya ng 100. Tapos ang kanya namang kanyang tithes 100, ang kanyang building fund 200. Ang kanya namang offering 100. 500 na wala, 500 na lang natira niya sa loob na isang linggo. Siguro gagastusin niya yung 500, pero nakita ko hindi siya pinagkukulang po ng Diyos. Amen? Namumonitor namin mga anak ng Diyos. At ang kagandahan dito kung bakit nais ng Panginoon na gano'n na maging ugali natin pagdating sa pagbibigay mga anak ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang inyong ama sa lihim ang gaganti sa inyo. Sabi po ng isang lalaking mayaman, si Letonio. Amen. Kung narinig niyo na ito, isa siyang negosyante, entrepreneur. Isa siya sa mga naka-invento ng mga tinatawag na heavy equipments. Medyo nabibisaya ako mga anak ng Diyos. Amen. Isakul kasi ako, Amen. So, amen, mga anak ng Diyos, ang sabi doon, sabi nitong lalaking ito, habang pinapala niya ang ibinibigay niya sa Panginoon, ibinabalik naman ng Diyos na bulldozer. Amen. Ang ibig sabihin niya, hindi natin kayang lampasan, higitan ang pagiging liberal po ng Diyos. Hindi po natin kaya mga anak ng Diyos. Amen. Kaya ngayong umaga, mga anak ng Diyos, hallelujah, tayo po'y maghahandog sa Panginoon at hayaan po natin ang Diyos ang gumanti nito sa atin sapagkat alam natin kapag Diyos po ang nagbalik nito, sabi ng Biblia, siksik digdig kumahapa mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po'y maghahandog sa Diyos? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tawag po si Father Jason Murato upang tayo rin ay samahan ngayon sa panalangin. At tinatawagan ko yung mga manunod ko. Amen. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise.
Diyos na banal, o Diyos na makapangyarihan sa Lord, maraming salamat Panginoon Diyos, hallelujah. Ang muli Panginoon, nakapagdilig kami sa iyong gawain Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, ang magbibigay Panginoon, ikaw mga Panginoon, magpala Panginoon Diyos, hallelujah. Kayo pang pinakamataas na puri, salamat Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Praise God. Palain kayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Katulad ng pangako po ng Diyos, ang tao po pwedeng makalimot, pero po ang Diyos, hindi po siya pwedeng makalimot. Sabi po ng Hebrew chapter 6 verse 10, hindi po ang Diyos upang makalimutan ang inyong mga mabubuting gawa na hanggang ngayon nagsisigawa kayo. Amen? Hindi po yung nakakalimutan ng Panginoon. At ngayon, salita ng Diyos, ang pinakamalagang bahagi sa inyong pong mga dalang Biblia, John chapter 10. Dito tayo kuha ng pag-aaral, isang talata po, amen, verse 10, pamilyar na talata, amen, pero ako naniniwala, kailangan natin ito ngayong pong umaga. John chapter 10, verse 10, pero bago po yun, natin basahin, tayo po muna ay sumandalin niyo po, tayo po ay manalangin. Kabilang Diyos, maraming pong salamat. Salamat din sa bilang ng iyong mga anak, Panginoon, katulad ng dati, ngayong umaga, ginili ko po, ihanda mo po ang aming mga puso. Ang salita mo po ay laki ng conviction. I pray for the manifestation of your Holy Spirit. I pray for healing. I pray for deliverance, O God. And we pray for authority in dominion. Anumang mga pakanan ng kaaway, kasinungalingan, pamatok ng kaaway inilalagay sa aming mga buhay. Ngayong pong umaga ay aming pong winawasa. In Jesus' mighty holy name. Lord, gabayan mo po kami sa aming gagawing pag-aaral ng sa iyong salita. Ako po na iyong maliit na lingkod, itago mo po ako sa iyong likuran. Ang aking labing laman ay pahiran sapagkat sa aking sarili, tunay nga po Diyos, malibang kawis, maakin, wala po akong magagawa. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' mighty holy name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Lately lamang, itong mga nakatalikod na linggo, meron po tayong nabalitaan. Marahil nababasa nyo at ito naman ay natin ng balita sa social media. Dito lamang sa Barangay 5, di man meron pong nagpakamatay. Ano po, di po ba may nagpakamatay? At ang pagpapakamatay, mga anak ng Diyos, sa ating panahon dahil daw po sa tinatawag na pandemic, dahil ang tao po ay napupunta sa tinatawag na depression, napakarami raw po ang nagpapakamatay. At mayroon po akong nakita, pinost ko ito sa social media, matagal ng panahon na nangyari, 2013. Sabi ko, grabe, ba't nangyari ito? Amen. Dahil doon po noong 2013 sa Colorado, USA, amen, meron po doon isang pangyayari na nakakagulat sapagkat ang sabi po ron, isang 18 years old na dalagita pa naman yun kasi teenager pa lang siya, 18 years old. Ang sabi po doon, niyang nanay. At yung nanay, amen, ay nagtamo ng humigit kumulang 150 wounds, stab wounds, ang sabi po doon. Sabi ng mga reporter, grabe, amen, ang nangyari. At ang sabi dito, katakataka, yung dalagita, amen, lumabas daw ng bahay na parang baliwala lang sa kanya. Amen, baliwala lang sa kanya yung nangyari. Napakagandang dalaga. Ang gandang cute niya. Ang ganda niyang dalaga. Amen. Pero sabi po doon, nagawa ito ng isang ganitong tinatawag na dalaga sa kanyang ina. At ayon po sa background, yung palang bata, yung dalagita, yung dalaga, ay meron po siyang karamdaman. May mental illness po siya. May karamdaman po siya sa kaisipan. Amen? At ang kaisipang yun, amen, ay lagi niyang sinasabi na ganon, amen, na siya ay may problema di umano dahil nung bata pa raw itong batang ito, amen, ay ang sabi po ron, yung kanyang tatay ay minumulista siya.
So, dahil hiwalay, separate nga, naghiwalay na yung tatay niya, tsaka yung nanay niya, nag-asawa yung niya, nagtira doon siya sa nanay niya, doon sa uncle niya, yung tatay niya, nag-asawa na rin ng iba. Pero sinasabi raw ng batang ito, may ginawang kalukuhan sa kanya, yung tatay niya. So sabi ng nanay, hindi raw naniniwala, laging ganon. Tapos isang araw, sabi raw ng bata, magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Yan, sabi raw, magbabayad kayo sa ginawa. Nag-email daw yung bata doon, takot na takot daw yung nanay. Pero yun na nga, pagkalipas daw po ng ilang araw, napalitaan, nagkagulo, amen, sapagkat yun nga yung bata, pinatay niya yung kanyang nanay. Amen? Ngayong umaga, amen, anong sabi ng Biblia? Ang magnanakaw, si Satanas, ay pumarito upang pumuksa, magnakaw at pumatay. Amen? Manira, mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, ito po yung ating pangangaral, ito po yung ating mensahe. The thief versus the Lord. Amen? Or the thief versus the giver of life. Amen? Sapagkat ang sabi po dito, kung ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, pumatay at pumuksa, sabi naman ni Jesus Christ, ang Panginoon, siya'y pumarito upang magbigay ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, amen, napakasimple, mga anak ng Diyos, ang aking pangangaral. Ang layunin ni Satanas, ang unang-una nating pag-usapan. Malinaw sa ating binasang kasulatan, sabi dito, si Satanas ay naparito para lumikha ng kaguluhan. Si Satanas ay pumarito para pumatay, manira, mga anak ng Diyos. At alam natin, buhat pa ng pasimula ng likhain ang tao sa hardin pa lamang ng Eden. Ang plano nitong magnanakaw, nitong mandaraya, nitong destroyer, nitong maninira, amen, na si Satan, ang sabi ng Biblia, sirain na niya ang buhay ng tao. Amen? Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 7 hanggang pababang talata, basahin niyo po yun. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, sa kanyang ahas niya, amen. Sabi dito, hallelujah, itong si Satanas, amen, hallelujah, dinaya niya ang babae, at ang babae naman ay nagpatukso, at ang kanyang asawa ay hinimok niya na suwayin ang Diyos. Kumain sila ng pinagbabawal na bunga ng isang puno, na sabi doon ng pagkaalam ng masarap mabuti, at pagdating doon, alam natin, nasira na ang relasyon ng mag-asawa. Kaya ngayong umaga, makikita natin, amen, ang layunin ni Satanas, ito ang malungkot na balita, mga anak ng Diyos. Ang layunin ni Satanas sa iyong pamilya, sirain ang relasyon yung mag-asawa. Sirain ang relasyon ng pamilya. Sirain ang relasyon ng magulang sa mga anak. Wasakin ang mga relasyon, mga anak ng Diyos. Eh mapapansin natin yan ang purpose ng kaaway, mga anak ng Diyos. Nakakalungkot isipin, mayroong mga ama, mga anak ay hindi nagkakaroon ng magandang relasyon. Amen. Hallelujah. Ay hindi tayo dapat magtaka sapagkat ito yung purpose ng kaaway. Sirain ang relasyon ng mga pamilya. Kaya mayroon ako napakinggan, nakakaawa. Isang lalaki, akala ko napakatibay niya, malaking mama. Kasi nagsishare din ng Word of God pag ako'y nagsishare doon sa Bagasbas. Pero nung ako'y mag-share, natumbo ko siya, biglasan tumahimik. Sabi niya, Pastor, meron akong isi-share. Sabi, anong gagawin ko kaya, Pastor? Sabi niya, bakit po? Ako kasi ay may anak. Ayaw niya mapagsabihan. Ang ginawa niya, sinuntok niya ako dito. Sinuntok daw siya, tapos ginampas daw siya. Amen? Ng kanyang anak. Pero lumayas na niya, Pastor. Gusto ko siyang isumpa. Sabi niya, sabi ko, huwag mo isumpa. Kasi pag sinumpa mo yun, kawawa yung anak mo yun. Manapa, sabi ko, ipanalangin mo siya. Sapagkat ang trabaho ng kaaway, buhat pa ng simula, sirain ang relasyon ng mga pamilya. Kaya sabi ko sa kanya, ipanalangin mo yung anak. Yun lang ang magagawa mo, huwag mo siyang sumpain. Masisira ang buhay nun. Lalong masisira ang buhay nun. Ikaw rin naman ang apektuhan dahil sabi ko, ikaw ay magulang. Kaya sabi niya, siguro doon sa bahay namin, may masamang espiritu, Pastor, kasi kami mag-asawa, lagi kami nag-aaway, walang patahimikan. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, ipag-pray natin yung bahay mo. Ipanalangin natin ang bahay mo. Mag-Bible study tayo doon. Amen? Hallelujah. Ang puntos ko, mga anak ng Diyos, hindi nagbabago ang layunin ng Diablo hanggang ngayon. Sumira siya ng pamilya, yung relasyon ng mag-asawa ay sirain. Alam natin, nang matukso si Eva at si Adan, nagpasimula ng masira ang relasyon ng mag-asawa. At doon pa lamang sabi ng Biblia, si Adan, sinisi
sinisin ang kanyang asawang babaeng si Eva. Amen. At si Eva sinisin naman ang mga nilikha. Kaya makikita natin mga anak ng Diyos ngayong umaga, ang purpose ng kaaway sa buhay ng tao, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, wasakin, pumatay, sumira, amen. Sirain niya ang relasyon ng tao, sirain niya ang relasyon ng tao sa mga nilikha ng Diyos. Kaya hindi ka dapat magtaka, amen, bakit ganun ang mga panahon natin ngayon? Amen. Hallelujah. At ayon nga sa mga pag-aaral, mga anak ng Diyos, makinig po kayo. Amen. Hallelujah. Ayon daw po sa atin lang po, ayon sa statistika, 70% ng pamilyang Pilipino ay wasak ang mga relasyon. Mga magkasawang naghiwalay. Pangalawa, sabi doon, ito raw pong taong 2020 at 2021, napakaraming mga kabataang dalaga, hindi na dalaga, kabataang ang mga anak sa murang edad. Wasak ang kanilang mga buhay, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, yun ay purpose ng kaaway, mga anak ng Diyos. Sirain niya ang relasyon ng tao. Amen? Hallelujah! Winasak din niya ang relasyon ng tao sa kanyang mga nilikha, sa mga mabababang nilikha. Amen? At alam natin si Satanas, amen, mga anak ng Diyos, nais din niyang wasakin, amen, ay ang church. Amen? Ang church nais din ni Satanas. Kung mapapansin mo sa 1 Chronicle chapter 21 verse 1, ang sabi ng Biblia, sa unang Chronicle 21 verse 1, si Satan ay tumayo laban sa Israel at pinili sa David na bilangin ang Israel. Tingnan nyo. Alam natin, pag sinabing Israel, pwede natin i-applyan hindi lamang sa isang bansa, sa isang lahi. Pwede natin i-applyan sapagkat tayo din naman bilang church ay tinatawag na mga spiritual Israelites. Ang sabi doon, tumatayo si Satanas para kilusin. Amen? Ang church ay wasakin, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Siya'y sumisira ng mga relasyon ng mga kapatiran. Amen? Hallelujah! Nag-aasik siya ng iba't ibang mga tinatawag na hidwaan sa mga kapatiran. Hallelujah! Mga maling kaisipan. Amen? Inilalagay niya sa mga kapatiran, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya tayo dapat ay mag-ingat, mga kapatid ko sa Panginoon. Mag-ingat po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat sabi ng Biblia sa ating pong panahon ngayon, sagana ang katampalasanan. Ang pagkakatisuran ay napakasagana. At sabi ng Panginoong Jesucristo, mismo sabi ng Panginoon sa aban niyaon ng sanlibutan, sapagkat hindi po pwedeng hindi mangyayari ang katitisuran. Amen? Darating daw po ang katitisuran, mga anak ng Diyos. Masisira ang mga relasyon at dahil doon sabi ng Biblia, lalamig ang pag-ibig ng tao. Lalamig ang pag-ibig ng tao ng magulang sa anak. Ang mga anak, lumalamig ang pag-ibig sa kanilang mga magulang. Mga kapatiran, lumalamig ang pag-ibig sa isa't isa. Hallelujah! Yan ang purpose ng kaaway, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, amen. Hallelujah! Hallelujah! Kung nangyayari ito ngayon sa ating pong buhay, sa ating pamilya, I tell you, kailangan natin magkaroon ng tinatawag na discerning at kaalaman kung paano natin ito mapagtatagumpayan, mga anak ng Diyos. Kaya yan yung masamang balita. Amen? Ang magnanakaw ay pumarito para pumatay at humasak at manira, mga anak ng Diyos. Hallelujah! So, pangalawa natin pag-usapan yung magandang balita. Amen? The Lord's purpose. Hallelujah! Sabi ng Biblia, ako naman ay naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, nais kong sabihin sa iyo, yes, ang panahon natin ngayon, hallelujah, ay nasa panahon na kung saan sabi ngayon maraming nasisirang pamilya, relasyon ng magulang sa anak. Pero ngayong umaga na tayo ay mayroong Panginoong Jesucristo, mga anak ng Diyos. Hallelujah, sabi ng Biblia, si Jesus ay naparito sa iyo at para sa akin, para sa iyong pamilya, para i-restore muli, amen, ang tinatawag na relasyon ng mga mag-asawa at relasyon ng mga anak sa mga magulang. Amen ba, mga anak ng Diyos? Walang naimin sa inyo. Parang hindi kayo naniniwala na kayang i-restore ng Panginoon ang mga nasirang relasyon natin. Amen ba, mga anak ng Diyos? Yes, pwede. Hallelujah, pwede i-restore ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, Isaiah 61, verse 1-3, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa
magpahayag, magbukas ng bilanggo sa mga nangawang bilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon sa Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis, upang iukol sila sa nagsisitangis sa Sayon. Ano yun? Isaiah 61 po. Isaiah 61, verse 1 to 3. Sabi dito, upang sila'y, sabi dito, nang labis ng kagalakan, ng kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan at kahalili ng kabigatan na loob, upang sila'y matawag ng punong kahoy ng katuwiran sa pananim ng Panginoon, upang sila'y luwal at iin. Tingnan niyo po ang purpose ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay naparito, pinahira ng langis. Amen? Alam natin yan, sa aklat po ng Lucas, sinabi ito ng Panginoon, naganap na ang bagay na ito. Nang basahin niya ang aklat ng Isaiah, sabi niya, nangyari ng mga bagay na ito. Sapagkat siya na nga mo mismo ang sinutukoy doon na pinahira ng Diyos, the anointed, ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi doon? Hallelujah, kalagahan yung mga gapos sa bilangguan. Magpagaling ng mga bagbag na puso, mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag tayong panghinaan ng loob. May pag-asa, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, pwedeng ibalik ng Diyos ang mga nasirang relasyon natin sa isa't isa. Anong dapat natin gawin? Sabi ng Biblia, ipinangaral ang mabuting balita sa maamo, sa may maamong puso. Ibig sabihin yan, mga anak ng Diyos, ngayong umaga. Kung gusto mo na maayos ang relasyon muli, manumbalik muli ang relasyon, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kuminsan kasi, mga anak ng Diyos, hallelujah, kahit tinanggap na natin si Kristo, hindi pa rin natin kayang magpatawad. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah, naroon pa rin tayo sa tinatawag na ego natin. Amen? Naroon pa rin tayo sa kayabangan natin, pagmamataas natin. Hallelujah, yan yung dahilan kung bakit hindi naaayos ang relasyon. Kaya nakakapagtaka na kung tayo'y mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yung ating pamilya, yung ating mga relasyon ay hindi naaayos. Nakakapagtaka yan. Hallelujah, marahil mayroong kulang at may dapat tayong gawin. Ang nakikita ko unang dapat gawin natin kung gusto natin maging maayos ang relasyon natin sa isa't isa, kailangan natin ng maamong puso. Hallelujah, unang-una, kailangan natin matutunan ang magpatawad. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kailangan natin. Minsan kasi, ano ba yung ego na yan? Ang ego kasi, nangyayari yun sa isang tao, sabi, ay ako na ito ganito na ako hindi na ako kayang baguhin. Abo? Amen, mga anak ng Diyos, kung hindi ka kayang baguhin ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, mas makapangyarihan ka pa sa Panginoon. Amen, hallelujah, ang kailangan lang ay maamong puso. Mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, tingnan, at ipangangaral ko ang mabuting balita sa mga maamo. Tingnan mo, kaya hindi nakakapagtaka, kapag ang isang tao ay mayroong mapagkumbabang puso, masunuring puso, maamong puso, mahabaging puso, kaya niyang magpatawad. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya natin magpatawad. Yan ang susi, mga anak ng Diyos. Huwag tayong mamuhay na katulad ng sanlibutan, ng ngipin sa ngipin, mata sa mata, ang kanilang katuwiran. Binato mo ako ng tinapay, babatuhin din kita ng tinapay. Pero ang problema, nakalagay sa garapon. Ang gusto nila maghigantihan, mga anak ng Diyos. Mga relasyong nasisira dahil sa kawalan ng kapatawaran at pagpapatawad ng bawat isa. Amen ba, mga anak ng Diyos? Pero kung tayo po ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, nais natin ang buhay, hallelujah, dapat tayong pasakop sa salita ng Diyos. Hallelujah. Huwag tayong pumayag. Darating na ang Panginoong Jesucristo, hindi pa nagiging maayos ang relasyon natin sa bawat isa. May sira pa kayong relasyon ng inyong mag-asawa. Nagsasama kayo sa isang bubong, tapos, amen, kayo ay hindi nagkakaayos ang inyong relasyon. Aba, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, ngayong umaga. Baka wala sa atin ang Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Biblia, si Jesus Christ ay naparito para mag-ayos ng mga relasyon. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah! At ang susi na nakikita ko upang tayo muling ma-restore ng Panginoon, unang-una, magpatawad. Magpatawad. Hindi naman mahirap gawin yan kung iisipin natin na tayo pinatawad din ng Diyos. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kasi tayo kasing tao, parang, ayun ko ba, mayroong mga tao, yung ego nila, yun ang pinapanatili. Simula kasi no ako'y magpastor, pinag-aralan ko na naalisin ko sa aking sarili yung ego, yung kayabangan ko, alisin ko na yun. Amen, mga anak ng Diyos. Dahil alam ko, hindi ito makakatulong sa akin.
nung ako po'y bagong i-lance out, ang totoo niyan, dahil sa kayabangan ko, muntik pa akong hindi maging pastor. At wala sana ako ngayon dito. Amen, bakit po? Alam niyo ng asawa ko, nireview ako ng Panginoon. Kasi ako yung taong, ang katuwiran ko, ayaw kong may natipisod sa akin, ayaw kong ako'y pinupulaan, ayaw ko akong pinikriticize. Ang pakiramdam ko kasi ako hindi nagkakamali. Ganun ang aking ginagawa. Eto na ngayon, Huwebes, Biyernes, conference na ilalans out ako. Sinabihan ako ng pastor ko, Brother Ray, ikaw ay dadalhin sa kurba. Sabi niya, sabi ko, kaya mo ba? Sabi ko, pastor, tulungan niyo po ako. Ganun na. Ay ako ang may hawak ng, sa conference. Ako yung director of outreach. Ako yung namamahala ng mga instrumento. Hindi pa ako musician. Ako lang yung namamahala para maingatan yun, wag masira. Nagpaparada ngayon. Biglang umula ng malakas. Bigla. Sumigaw ako. Sabi ko, yung instrument, tulungan niyo ako. Sigaw ako ng sigaw na dahil gusto ko ayaw ko mabasa. Dahil sabi ko, papagalitan ako ng pastor ko. Sigurado ako ang mananagot dahil nakatulong sa akin yung nakatang. Subuhat ko, sigaw ko. Ngayon may nagsumbong ng mga kabataan. Kay doon sa asawa ni Pastor Boye, kay Sister Susan. Ito na ngayon, si Sister Susan. Sabi, Brother Ray, maraming nakisod sa iyo. Sabi mo, bakit po? Kasi ito daw ay naninigaw. Sabi mo, sa isip ako, wala sa isiguan. Sabi ko, Busis P, malakas lang. Sabi, maraming nakisod sa iyo mga kabataan. Nasa mama ang loob ko. Pagkatapos nun, inakaya ko yung asawa ko, kaya, nagaganda tayo. Ganyan pala ang gagawin nila sa akin. Matapos yung isakripisyo ang aking buhay, ang dami kong ginugol na panahon dyan. Gaganyanin lang nila ako, sabi nila katipisuran ako. Sabi, umiiyak ako habang ginagawa ko yung sabi naman ng asawa ko. Salamat sa asawa, sabi ng asawa ko. Huwag kang padalos-dalos. Kung bukas ng Biyernes hindi ka ilalans out, sige, harapin natin ang buhay. Umalis na tayo, pumunta na ulit tayo sa Manila at harapin natin ang panibang. Pero hintayin mo muna, huwag kang basta-basta tumalikod. Nag-pray, sabi niya mag-pray tayo, nag-pray kami mag-asawa. Amen? Iyak ako ng iyak. Dahil mahal ko yung ministry ko. Gusto ko talaga mag-pastor. Maya-maya, tinapit na ako ng pastor ko. Sabi, kumusta ka? Sabi ko, okay lang pastor. Okay lang, sabi sa akin ganun. Alam mo, Brother Ray, sabi sa akin, yan ang hinuhubog ng Diyos sa iyo. Yung kayabangan, ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Alam mo ba, hindi ka dapat maging ganyan. Natampuhin ka unti lang sabi sa iyo. Nagtatampo ka na. Sumasama ng loob mo at gusto mo na magugot. Haharapin mo yan sa ministry. May mga taong magsasalita laban sa iyo. At hindi lahat ng tao ay matutuwa sa iyo. Kaya kailangan mong kapagtagumpayan yan. Yung dapat sa akin yung pastor, doon ko naisip, tama nga naman si pastor. Kailangan alisin ko yung aking kayabangan, yung ego ko, at nagawa kong magpatawad mga anak ng Diyos. At marami na akong naranasan ganyan, mga sinasabi sa akin mga tao, pero sabi ko, amen, alalahanin ko sila yung tao na nagkakamali, nakatulad ko. Amen, kaya hindi ko inaano, amen, yung mga tao ito nagsalita sa akin, amen, hindi ko itinuturing na may masama kulog sa kanila, kundi inisip ko, sila rin ay taong nagkakamali na katulad ko. Amen. At dahil doon nakakaya kong humarap sa kanilang nakangiti, dahil alam ko ako'y nagpatawad sa aking puso. Amen ba mga anak ng Diyos? Pag-restore ang relasyon ng mga magulang sa anak, yan ang aking panalangin at yan din ang gusto ng Panginoon. Hallelujah mga kapatid ko sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga kung mapapansin natin ang Panginoong Jesucristo, ipinakita niya sa kanyang mga ginawa na mahalaga sa kanya ang relasyon ng pamilya. John chapter 2 verse 11, basahin niyo po ito, sabi doon, ang pasimulang ito ng kanyang tanday ginawa ni Jesus sa kanan ng Galilea, inihayag ang kanyang kalwalati at nagsasampalataya sa kanya ang mga alagad. Ang unang-unang nirescue ng Panginoon ay pamilya. Amen ba mga anak ng Diyos? Kaya hindi tama mga kapatid ko sa Panginoon na hanggang ngayon nananatili tayo sa kalagayan na kung saan si Satanas ay nagwawasak ng relasyon natin sa isa't isa ng ating mga pamilya. Amen? Hallelujah mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, dahil mga anak ng Diyos, nais kong sabihin sa iyo kung nasa atin ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Malakay chapter 4 verse 6, kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Mga anak ng Diyos, ang purpose ng Panginoong Jesucristo, ang relasyon ng mga anak sa magulang, ay panumbalikin niya ngayong umaga. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Sabi ng isang ama, sabi niya, Pastor, akong problema daw niya, yung kanyang mga anak, walang ugali sa kanya.
Sabi niya, anong gagawin daw niya? Sabi niya gano'n. Sabi, matanda rin. Iba naman yun. Sabi ko kasi ng Biblia, kaya ang purpose ng Panginoon Jesucristo, kaya siya naparito, muling pagbabaliking loob ang kanyang mga anak sa kanyang mga ama o kanyang mga magulang. Sabi, sana mangyari na yan, Pastor. Paano kaya mangyayari yan? Sabi ko, ang kailangan mo lamang unang-una, tanggapin mo si Kristo. Pangalawa, magpatawad. Magpatawad ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Amen? Dahil ang purpose ng Panginoon ay ayusin ang pamilya. Mahalaga sa Diyos ang pamilya. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah! Ang relasyon ng mga magulang sa anak. Amen? Hallelujah! Ako din po naman ay naging masamang ugali sa aking magulang. Amen, mga anak ng Diyos. Hindi rin po ako perfecto. Nagkasama din kami ng loob ng aking tatay. Hallelujah! Pero nang si Kristo po'y tanggapin ko sa aking buhay, nakayanan ko kung magpatawad eh. At ang aking ama, mayroon po kami ding malapit na relasyon. Amen? Pag ako may problema, lumalapit ako sa tatay ko. Amen? At siya din ay nagsasalita sa akin at pinapakinggan ko ito. Amen? Nawala sa amin yung dating tinatawag na wall o harang na itinayo ng Diablo bilang relasyon ng ama sa magulang. Dahil yung tatay ko nakita ko yung kanyang buhay ay nagbago, hindi na siya katulad ng dati. Amen. Na dati noon, takot ako lumapit sa tatay ko dahil ang tatay ko, amen, pag lumapit ka sa kanya, amen, iba ang kamay niya. Amen. Hallelujah. Hindi mo siya makakakuha ng magandang mga payo, pero nang siya po'y ma-born again, nang siya po'y kumilala kay Kristo, sasabihin ko sa inyo, siya naman ang pinakamaamong ama sa balat ng lupa para sa akin. Amen ba mga anak ng Diyos? Yung aking tatay. Amen. Hallelujah. Nakakalapit na kami ngayon sa aking tatay. Amen. Hallelujah! Kaya tayo dapat mga magulang bilang mga ama, ang ating bang mga anak kapag lumalapit sa ating mga anak ng Diyos, hallelujah! Kaya bang lumapit ng ating mga anak sa atin? Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kung takot sa atin ang ating mga anak, nakakatakot po. Amen? Hallelujah! Na yung ating mga anak ay takot sa atin. Amen? Hallelujah! May problema yung ating mga anak, hindi makalapit sa atin, nakakatakot na kalagayan yan. Dahil walang ibang pupuntahan ng ating mga anak kundi tayong mga magulang. Amen ba mga anak ng Diyos? Naalala ko tuloy yung isang kwento ng isang paaralan na kilalang kilala. Amen? Ito'y paaralan ng mga mongha. Ang sabi po doon, ang paaralang ito ay kilala sa tinatawag na pagiging makatuwiran, mga karunungan sa pagtuturo. Amen? Ang sabi po doon, may mga estudyante doon. Amen? Hallelujah! Subalit, yung mga estudyante, mayroong isang tinatawag din ng mga estudyanteng pasaway. Kaya kung sinabi doon ng mga estudyante, yung grupo ng mga estudyante, dapat patansikin na yung estudyanteng pasaway dahil nahuli nilang nagnakaw. Okay. Hindi yan tama, masisira ang reputasyon ng paaralan dahil mayroong magnanakaw. Tinuturuan tayo mamuhay ng may katuwiran, ang sabi ron. Ang sabi doon, gumawa sila ng sulat, ng petition doon sa pamunuan ng paaralan, amen, doon sa pinakang leader ng mga monghe, na sabi doon kailangan paalisin ang estudyante nito. Makakasira ito ng pangalan ng paaralan. Subalit ang sabi po doon, itong leader naman ng mga itong guro naman po ay nagsumagot sa kanila. Sabi, ganito po, hindi ko mapapayagang paalisin ang estudyante ninyong pinipetisyon. Kung gusto niyo, sabing ganun, dahil sabi niyo dito, kapag hindi siya pinalayas, kayo ay aalis sa paaralan, pinagbibigyan ko kayo, sabing ganun. Pwede kayong umalis, pero ang estudyante nito ay mananatili. Sapagkat ako, sabi nga naniniwala, dahil kayo ay mga matutuwid na estudyante, marunong, may karunungan. Pag pumunta kayo sa ibang paaralan, pwede kayong matuto doon at hindi mapahamak. Itong taong ito, kung aalis siya dito, sino ang magtuturo sa kanya ng tama? Kaya para sa akin, mananatili siya. Kahit sulo lang siya, kailangan manatili siya dahil walang ibang magtuturo ng tama sa kanya. Kayo, alam niyo na ang tama at mali. Sige, makakalis kayo. Amen? Mas pinili ng guro ang isang estudyanteng nagkamali dahil katuwiran niya, walang ibang magtuturo ng tama sa kanya. Mga magulang na yung umaga. Kung ang ating mga anak ay nagkakamali, walang ibang magtuturo diyan kundi tayo. Kung itataboy natin yan sa sanlibutan, sino magtuturo sa kanila? Kaya tayo mga magulang, dapat unang-una tayo ang nalalapitan ng ating mga anak. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Alam ko yun sa aking sarili, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga, amen, salamat sa Panginoon. Mayroong mga ganito, amen, hallelujah, na ang salita ng Diyos ay buhay.
Katulad din naman ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na ngayong umaga, ang sabi ng Biblia natin binasa. Amen. Kanyang papagbabalik yung loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kaya nga tayong mga ama bilang mga ama, sabi po ng Ephesians chapter 6, mga anak ng Diyos, Ephesians chapter 6 verse 2, mga ama o mga magulang, hallelujah, huwag nating papanghinain ang loob ng ating mga anak. Amen. Huwag daw natin bigyan ng kahinaan ng panghina, ng discouragement ang ating mga anak. Tayo ang magpalakas sa kanila. Yes, pag nagkakamali ang ating mga anak, hallelujah, tayo dapat ang nagpapalakas sa kanila. Hallelujah. Dahil pag yan ay niya, sabi nga, pag yan ay lumayo ang loob sa atin, mahihirapan tayo, mga anak ng Diyos. Mahihirapan tayo. Yun nga yung kwento nung mga ama ng tahanang ito, mga may edad na sila, nasa 60 to 70 mga lalaki. Ang problema nila ay kanilang mga anak. Hindi na lumalapit ang kanilang mga anak sa kanila. Nasira na ang relasyon nila. Wala nang galang ang kanilang mga anak. Ay matanda na sila ngayon. Kaya sabi doon, yung kanyang anak, minsan daw, hindi na siya makapagsalita kasi babatukan siya. O isipin mo yun, matanda na, sabi niya, wala naman akong magawa, mahina na daw siya. Kaya nakita daw niya yung anak na malang ginagawa, hindi na rin niya masaway. Dahil umpaka na siya. Wala nang power yung kanyang sinasabi dahil nasira na nga yung relasyon nila. Amen, I tell you, kaya ngayong umaga, nais kong sabihin sa iyo, ang Panginoong Jesucristo ang nag-aayos ng relasyon. Ang kailangan lamang nating matutunan, magpatawa, maging maunawain, kumaba ang pasensya, mga anak ng Diyos. Huwag na natin ipamuhay yung ating ego. Amen ba? Na pag natamaan yung ego natin, gumagad tayo, huwag na tayo mabuhay ng ganun. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hindi ko sinabing hindi tayo magdidisiplina ng ating anak, magdidisiplina tayo. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah. Pero ang punto ko, huwag natin panginahin ang loob ng ating mga anak. Hallelujah, kasi sa ating panahon ngayon, kailangan mailapat natin ang ating relasyon sa ating mga anak. Amen? Mailapat natin sila. Hallelujah, mailapat natin sila sa ating buhay upang sila maging malapit po sa atin. Dahil ang kaaway hanggang ngayon, yun ang kanyang trabaho, mga kapatid ko sa Panginoon. Wasakin niya ang mga relasyon. Kaya ngayong umaga, panghuli at katapos-tapusan, what is our purpose? Ano ngayon ang ating layunin sa buhay? Ang layunin ng kaaway, magwasak, bumatay, sumira. Ang layunin naman ng Panginoong Jesucristo, i-restore. Amen? Ibalik muli ang mga nasira. Ayusin muli ang mga nasirang relasyon. Kaya ngayong umaga, kung bakit ko ito tinatanong sa iyo ngayon, amen? Ano ba ang layunin mo ngayon sa iyong buhay? Kasi kung ano ang layunin natin sa ating buhay, amen, ay nagpapakita at nagdidetermina yan kung ano at kaninong bahagi tayo. Amen, mga anak ng Diyos. Tayo ba ay nasa maninira, sa mamamatay, sa mapangwasak, o tayo ay nasa bahagi ng Panginoong Jesucristo? Sabi doon, nagbibigay ng buhay at ng kasaganaan dito. Mga anak ng Diyos, ngayong umaga tayo dapat, amen? Hallelujah, yung sinasabi ng Panginoon, ng purpose ng ating buhay, tayo dapat ay maging kabahagi, nasa side tayo dapat ng ating Panginoon na nagbibigay ng buhay. Hindi ibig sabihin, amen, kaya natin bumuhay ng patay, kundi ang ibig kong sabihin, tayo po'y magbigay ng pag-asa, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi tayo yung sisira ng relasyon ng bawat isa. Amen, hindi tayo dapat maging troublemaker, tayo dapat ay troubleshooter. Amen ba, mga anak ng Diyos? Tayo dapat yun. Amen? Tayo dapat yung nag-aayos. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, kung mapapansin mo sa banal na kasulatan, halimbawa, kapag mag-asawa raw, para maging maayos ang relasyon, tingnan niyo po, si Pedro mismo may sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter chapter 3 verse 7, ang sabi ng Biblia, mga lalaki, pakundangan na ninyo ang inyong asawang mga babae, ituring niyo sila isang babasaging salamin o kristal, upang ang inyong mga panalangin ay hindi mapigilan. Ano kayang ibig sabihin doon ni Pedro? Amen? Ano kayang ibig sabihin doon? Amen? Sa aking application, sa aking buhay, hindi ako pwedeng manalangin at tumawag sa Diyos na may sira akong relasyon sa aking asawa. Application ko sa buhay ko. Kaya anong gagawin ko? Kailangan ko humingi ng tawad kung ako'y nagkakamali, nakakapagsalita ng hindi maganda sa aking asawa. Hindi ko pinapayagang lumubog o magkumaga na yung aming samaan ng loob. Amen? Ay, sabi ngayon, naroon at hindi nare-resolve. Hindi ako mapayag, hindi ako makatulog. Dahil inisip ko, bukas na umaga, mananalangin ako.
Tapos galit ang aking asawa sa akin, masama ang loob sa akin, paano na ang panalangin ko? Kaya gagawin ko, hingi ako ng tawad sa aking asawa. Tawarin mo na ako sa card. May nasabi pa ako sa'yo, patawarin mo ako. Ginagano ko. Alam mo ng misis ko. Kasi ang katuwiran ko, gusto kong manalangin na pinapakinggan ako ng Diyos. Ikaw, kapatid ko sa Panginoon, ay ano ba, papayagan mo ba na wasakin lamang ng ating kayabangan, ng ating mga ego, ang iyong pamilya? Samantalang pwede namang maging malapit kayo sa isa't isa at maging matiwasay ang inyong pamilya. Ang kailangan lamang ay meron tayong mapagpatawad, maunawain, haleluya, na puso, mga anak ng Diyos. Ay umaga, kailangan natin kaya. Anong purpose? Amen. Kaya nga, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Kayo ang asin ng lupa. Dapat tayo maging asin. Yes. Halimbawa, ang iyong asawa, mayroon ding pagkukulang, may problema, maging maunawain tayo. Amen. Hallelujah. Ang aking may bahay, amen. Sabi ko, hindi kami naglingkod sa Diyos, baka wasak na ang aming pamilya. Wasak na ang relasyon namin mag-asawa kung naglingkod sa Diyos. Kasi marami kaming mga pagkukulang sa isa't isa. Marami kami tinatawag na tawag dito, kakulangan. Amen? Kakulangan. Amen? Pero hindi naging daan ang kakulangan ito para kami ay mawasak. Kundi ang kakulangan ito lalo ang nagpatibay ng aming relasyon. Bakit? Sapagkat si Jesucristo ang nagpupuno sa aming buhay. Siya nagpupuno. Kung ako lamang sa aking sarili, sabi nga ng asawa ko, buti na lang, nagpastor ka, buti na lang, naglingkod tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi, baka tayo ngayon ay wala na hindi na tayo mag-asawa. Kasi alam niyo, nakasawa ko pa nung ulit ng buhay, mayroon ako. Bago ako naglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Alam niyo, nakasawa ko. Amen? Marami kaming kakulangan. Pero dahil nga si Kristo ay nasa amin pong buhay, amen, sasabihin ko sa inyo, masaya po kami. Kahit mayroon kaming mga kakulangan sa buhay. Ikaw, anong purpose ng iyong buhay? Amen? Hallelujah! Kasi dapat tayong maging masaya sa paglilingkod sa Diyos. Dapat naroon kumikilos ang Diyos sa ating pamilya. Hindi man tayo perfecto, pero dapat naroon, nararanasan natin yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buong buhay, sa ating pamilya. Mga relasyon dapat natin ito'y naaayos, mga anak ng Diyos. Sabay sabi ng Biblia, tayo ang asin ng lupa. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ano ba ang trabaho ng asin? Ang asin, nagpipreserve yan ng mga nabubulok ng mga bagay na dapat ay mabulok, pero dahil naaasnan, sila ay napipreserve. Ganun din dapat ang ating buhay, mga kapatid ko. Dapat tayo ay troubleshooter, hindi troublemaker. Amen? Baka tayo pa ang nagiging dahilan, kaya ang ating pamilya ay magulo. Amen? Walang kapayapaan, walang katahimikan. Kaya tanungin natin ang ating sarili, anong purpose ko? Amen? Anong purpose ng buhay mo? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, sabi ng Biblia, si Satanas, ang purpose niya. Amen? Ay wasakin ang mga pamilya, ang mga relasyon. Amen? Kaya ngayong umaga, huwag tayong pumayag. Amen? Huwag kang padaya, huwag kang pagamit kay sa Satanas na mawasak ang iyong pamilya dahil lamang sa ating mga sariling kagustuhan. Huwag tayong pumayag, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Ang buhay natin ay paggamit natin sa Panginoon, tayo ang maging asin, tayo ang maging ilaw, mga anak ng Diyos. Amen? Ng ating pamilya. Hallelujah. Kaya dapat ang maging asin ng ating pamilya. Huwag kang pumayag na yung iyong pamilya atakihin ng diablo, wasakin ang relasyon ninyo, huwag kang pumayag. Hallelujah. Hallelujah. Dahil, amen, ang sabi ng Biblia, kung nasa atin ang Panginoong Jesucristo, tayo dapat ang giver of life. Amen. Nasa atin dapat ang buhay. Ang kasaganaan ng buhay ay nararanasan dapat natin dahil tayo nasa ating Panginoon. Amen. Hindi po prosperity sa pananalapi. Hindi po yun. Ang kasaganaan na tinutukoy. Amen? Ang tunay na buhay, mga anak ng Diyos, amen, yung maranasan natin ang pag-iingat ng Diyos sa ating pamilya. Amen? Hallelujah, na tayo ay masaya. Amen? Hallelujah, na tayo naroon ng kaayusan ng ating pamilya. Mayroon mang problema na ayos ito dahil, amen, naroon ang ating Panginoong Jesucristo sa ating pamilya. Kaya kung mapapansin mo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga alagad, tinuruan ng Panginoon kung ano ang kanilang magiging pag-uugali upang sabi nga mga anak ng Diyos, hallelujah, sila yung mga tinatawag na maging asin at sila yung maging ilaw ng sanlibutan ito. Maging ilaw, maging asin ng kanilang mga pamilya, maging asin, maging ilaw ng kanilang mga anak.
Amen. Mga anak, maging asin at maging ilaw ng kanilang mga magulang. Amen. Hallelujah. Itinuro ng Panginoon yung tinatawag na magandang pag-uugali dapat ng isang mananampalataya. Sinabi yan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Mateo 5:13-16, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangapi sapagkat sila aaliwin. Mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang langit. Mapapalad ang nagugutom at nangangawog sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mahabagin. Amen? Hallelujah! Mapalad ang mga tagapagpayapa, mga anak ng Diyos. Amen? Dapat doon natin ilalagay ang ating sarili. Dapat tayo po yung troubleshooter, hindi troublemaker. Tayo dapat yung tagapagdala ng kapayapaan sa ating pamilya, sa lugar na kinalalagyan natin. Amen ba, mga anak ng Diyos? Baka mamaya doon sa lugar natin, tayo yung kinatatakutan. Tayo, sa ating bahay, tayo yung kinatatakutan. Pag nakita tayo, takot na ang mga tao sa ating bahay. Amen? Baka mamaya, ay, andyan na naman si Papa, andyan na naman si Mama. Takot na yung mga kamag-anak mo, takot na pag nakita ka. Amen? Mga kapatid, hindi dapat maging ganun. Pag pumupunta po ako sa amin sa bara, tuwan-tuwa yung mga kapatid ko. Nagtitipon-tipon agad yung mga, nandiyan si Kuya, tawag yun. Uy! Uy, Paulo! Kuya Chris, nandito si Kuya Ray! No. Hindi sila takot sa akin. Ang takot lang sa akin yung gumagawa ng kasalanan. Amen. Pero yung mga kapatid ko, mga anak, mga kapatid ko, tuwan-tuwa yun. Yung tatay ko, iik ko na kami doon, yung nanay ko. Amen. Pagdating ko doon, ang gagawin ko, mayroon akong 20-20. Yung mga pamangkin ko, Hana, 20, 20, 20, 20. Tuwa-tuwa yun. Dito rin, dito. 20, 20. Share na kami. Kumusta? Amen. Okay ito. Sisermon muna ako. Kuya, wait ko sila. Sisermonan ko na sila. Amen. Hallelujah. Nakakapag-open sila ng problema sa akin. Kuya, may problema tayo. Si ganito kasi, si John Paul. Bigyan ko ito ang ginagawa ngayon. Tawagin mo, papayuan natin. Si Kuya Paulo kasi, Kuya Ray, si ganito. Kasi tawagin mo, itong papayuan. Tatay, ano ba ginagawa nyo? Sabi ko, hindi nyo ba napagsasabihan? Ay, naku, pastor, sabi sa akin, nagsabihan mo niya, tawag sa akin tatay ko, pastor. Ay, tatay, alam mo, pastor, sabi niya, yan si Paulo, sabihan mo, sinabihan mo, tikas na po, hindi naniniwala sa akin. Ganun ba? Sige, sabihan ko. Ako yan sa kanila. Ang puntos ko, makapagdala tayo ng kapayapaan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Nagagalit din ako, mga anak ng Diyos. Sa totoo lang, nagagalit din ako. Amen? At minsan may nagtatago din ng mga kapatid ko. Amen? Pero nilalapit ako, pinatatawag ko. Kasi ayaw kong masira yung relasyon namin. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, ano ang purpose ng ating pong buhay? Anong purpose ng iyong buhay? Huwag kang pumayag na sirain ng kaaway ang iyong pamilya. Huwag kang pumayag. Ang maging purpose mo, dapat ikaw yung restorer. Ikaw yung troubleshooter ng iyong pamilya. Ikaw ang tagapagpaayos, ikaw ang tagapagpayapa ng iyong pamilya. Amen? Huwag ka tayong paggamit kay Satanas sa tayong maging dahilan para mawasak ang ating pamilya. Huwag kang pumayag. Masira ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Huwag kang pumayag. Kapatid ko sa Panginoon. Amen? Dahil ang trabaho ng kaaway. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong umaga, sa side tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yung po natin ang ating mga ulo. Magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung saan kayo pinakausap ng pangaral na ito. Pero may ilang sandali tayo. Igalang po natin ang Espiritu Santo. Pinakausap ka marahil ngayon ng Diyos. May bahagi, alam mo, sa iyong buhay. Kung hindi nakakalam, hindi ko alam. May bahagi sa iyong buhay ngayon, pinakausap ka ng Panginoon. Alam mo, ito'y hindi tama. Pero nilalabanan mo dahil marahil sa uri ng pagpapalaki sa atin, marahil sa uri ng mga karanasan natin sa buhay. Mayroon tayong mga pagkatao o attitude na ayaw nating nasasaling, ayaw nating nalalampasan. Amen. Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, hindi niyan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ngayong umaga ay maging ilaw tayo, maging asin. Makita sa ating buhay ang Panginoon Jesucristo. Ang dahilan kasi niyan, ngayong umaga, nais ng Diyos, maranasan natin. Maranasan mo, maranasan ng pamilya mo,
maranasan ng mga tao, makita ng mga tao ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung ikaw yan ngayong umaga, siya sabihin mo ang iyong sarili, kung may dapat hingin ng tawad sa Diyos, ito yung magandang pagkakataon. At kung may dapat patawarin, huwag nating pagmatigasin ang ating puso, mga anak ng Diyos. Sabi kasi ng Biblia, Hallelujah, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ay pinangangaral ng Panginoong Jesucristo sa mga maamo. At itong mga maamo na ito, sabi ng Biblia, kung naniniwala, ito yung mga tao ring makasalanan. Amen. Mga taong nagkakamali, may mga pagkukulang. Amen. Hallelujah. Pero dahil sila may mga pusong handang tumanggap sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, kakalagan sila sa mga gapos. Magagalingin sila sa mga bagbag na puso. Kaya ngayong umaga, amen, hindi kalooban ng Diyos na sa ating pamilya naroon ang kaguluhan. Hindi yan kalooban ng Diyos na nananatili tayong hindi maayos ang relasyon sa isa't isa. Marahil relasyon mo sa iyong asawa. Baka mayong umaga, siyasatin mo ang iyong sarili. Baka mayong umaga, ang iyong asawa mayroong sama ng loob sa iyo. Amen. Marahil may mga nasalita ka na nakakasakit ng damdamin. Hindi masama, kapatid ko sa Panginoon, ang tayo magpakumbaba. Hindi masama. Amen. Hindi po masama na aminin mo na may pagkakamali ka. Hallelujah. Hindi yan kabawasan sa pagiging isang tunay na lalaki. Hindi rin kabawasan sa pagiging isang mananampalataya na aminin natin nagkakamali rin tayo. Kaya ngayong umaga, huwag kang pumayag. Amen. Na lalabas ka sa lugar na ito, hindi ka pinagalit ng Panginoon, hindi ka pinaraya ng Panginoon. Unang-unang gawin mo ngayon, magpatawad ka mula sa iyong puso. Na yung mga tao maraming nakasakit ng damdamin mo, maaari itong naging dahilan kaya nasira ang relasyon mo, nasaktan ang damdamin mo. Pwede ba may umaga? Hindi ang damdamin mo ngayon ang usapin. Ang usapin ngayon ay kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kung pinatawad ka ng Diyos, dapat ka rin namang magpatawad ngayong umaga. Kaya marami ngayon, ikaw ay isang anak ngayon, ngayong umaga. Alam mo sa iyong buhay, mayroong isang hindi magandang ugnayan ka sa iyong mga magulang. Ngayong umaga, nais kong sabihin sa iyo, kailangan mong matutunan ang magpatawad. Kailangan mong matutunan ang mag-umunawa ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ngayong umaga rin, kung marahil isa kang ina ng tahanan ngayong umaga, mayroong ka rin nararamdamang sama ng loob, marahil sa iyong partner, marahil sa iyong mga anak ngayong umaga, pwede mo bang hingin sa Diyos ang magpatawad mo? Alalahanin mo rin naman na, amen, ang iyong mga anak din naman ay hindi perfectong mga anak, may mga pagkukulang. Amen. Kaya ngayong umaga, kailangan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Hallelujah. So ngayong umaga, habang tayo nananalangin, tinatawagan ko ang magpapaawit upang samahan tayo upang awitin ang awiting Magkahari ka o Diyos, maghari ka sa aming mga puso. Habang inaawit ang awiting ito ngayong umaga, amen, pinakausap ka ng Panginoon. Huwag kang pumayag na agawin ng diablo ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katahimikan, ang mga pagpapala na para sa iyo at para sa iyong pamilya. Huwag kang pumayag. Dahil lamang sa mga tinatawag na ego, dahil lamang sa tinatawag na mga ginagawa na mga pagkakamali, nawawala na yung kagalakan sa ating buhay. Huwag kang pumayag, kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay naparito sa Biblia para magbigay ng kasaganaan. Kung maawa ay nagtatayo ng mga wall, hallelujah, ng mga pader, para masira ang relasyon ng mga magulang sa anak, mga anak sa mga magulang, relasyon ng mga kapatid, relasyon sa mga magkakaibigan, mga kamag-anak. Siya ay naglalagay ng pader sa mga kapatid ko sa pinari na naman ng Panginoong Jesucristo. Para wasagin ang mga pader na ito na itinayo ng kaaway. Upang magbalik muli, amen, hallelujah, ang mga relasyon na nais ng Diyos. Hindi kalooban ng Panginoon na habang tayo naglilingkod sa Diyos, amen, hindi namin nararanasan ang kaibigan ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon, patuloy kang panalangin sa Panginoon. O, dakilang Diyos, salamat po sa kapatawaran na ibinigay mo sa amin, pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na walang bayad.
isa po kami sa iyong niligtas, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, na muli nais mo na ang aming pamilya ay Kristo. Lord, ngayon po umaga ko po yung tumatalagay. Mag-ayos ka po ng mga relasyon sa mga magulang, sa mga anak. Mag-ayos ka ng mga relasyon ng mga kapatiran ng Panginoon. Lord, ngayon umaga. Huwag mo pong paintulutan ang kasinungalingan at pandarayan ng tao. Ngayon umaga, anumang mga muog na iginayo ng tao. Sumira ng relasyon ngayong umaga ay binawasak in Jesus' name. Mga malikha ka ng puso, aking binawasak in Jesus' name. Lord, buo ang relasyon ng bawat isang Panginoon sa buong aming talas. Lord, katulad ng iyong sinabi sa iyong mga salita, na iyong panunupalitin ang loob ng mga ama, ng mga anak, ng mga magulang at anak. Aming itong sinasampalatayanan at pinigulay, Panginoon God, Lord, I praise you. Oh, Rababasyan, dirilibigan, dokang dirilibigan. Tapos na po tayong manalangin, pwede po tayong pumayin. Sabayan po natin ang kawiling ito. Yes. Umawit po tayo na nagmamula sa ating mga puso. Oh, yes, I pray. Hallelujah. Rababasyan, maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluway, alay sa'yo. Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Ang Panginoong Kristo ay nakarito para magbigay ng buhay at ng kasaganahan. Kaya huwag tayong pumaya na yung ating pamilya, mga relasyon natin, masira ito. Relasyon natin sa mga kapatiran, huwag tayong pumaya at mawasakin ng mga tao. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, amen. Kung mayroon tayong mga dinadaanan ngayon, marami sa iyong pamilya, tapos manampalataya ka sa Panginoon. Amen. Huwag mong payagan na magamit ang iyong buhay ng kaaway. Huwag kang pumaya. Pagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Para ma-restore muli ang mga relasyon, mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa tayo po'y manalangin ko dakilang Diyos. Marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po Diyos. Ngayong pong umaga na misa pa Panginoon. Tinatama mo po ang laman ng aming mga puso. Panginoon, ako po'y dumadala. Ang mga pamilya sa iglesia nito, Panginoon, Lord God, ingatan mo po sila. Huwag mo pong payagan o pahintulutan ang mga kasinungalingan at pandarayan ng kaaway ko. Ako po'y dumadalangin, ihilip mo po ang mga relasyon ng mga magulang sa anak. Relasyon din ng mga mag-asawahan, Panginoon. Relasyon din ng mga kapatiran, Panginoon. Ngayong umaga, ako po'y dumadalangin, O Diyos. Ang mga kapatiran ito, maranasan nila ang kabutihan mo. Akin pong sinasalita ang kapayapaan at mga pagpapalak sa kanila pong buhay ngayong pong umaga. O Diyos, marami pong salamat. Ang hindi ko po nagawa, Panginoon, ngayong umaga, kayo po ang gumawa at magpuno nito, O Diyos. Panginoon, sa aming pong pansamantarang pagkakaiwalay, ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ibinibless ko po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Salamat po kayo sa inyong pag-uwi at palain kayo ng Panginoon Diyos. Basta man tayo. Hindi na makadala sila sa inyo.
yung panalangin ko. Madakilang Diyos, kami sa sinasampalataya ang iyong ginawa sa mga tunay nga dahil sa mga lakang ng Diyos, sa mga sugat ng buhay sa Diyos, tunay nga minalak ng kalimutan natin. Narito Diyos, hinihingi namin ang kapamalaan. Aming sinasampalatayanan na sa iyong pangalan na iyong kapamalaan. Panginoon, narito ang aking kapatid, ibigis nila natin. Ang sumpa ng karamdaman na ginawa ko sa kanyang kubarian ang sumpang ito na marahil ay mula sa kanyang mga ninuno. Ang sumpang ito ng karamdaman ng Panginoon ay aking pinapawalang bisa. In Jesus' name, Lord, magimala ka po. Malusaw ang kumayan ng Jesus. Malusaw ang Lord, I pray. Lord, hallelujah, hallelujah. Ang kalooban niyo po ang aming Panginoon. Panginoon, pagpalayo po ng malakas at pangatawan ng aming kapatid ng Diyos at pagpalayo. Ito po ang aming dalawang. In Jesus' name, I pray. Hallelujah.
nagmumura.